Opisyal na ang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan. Talakayin na natin yan at silipin na din natin kung may susunod bang bagyo dito kay Pipito. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, official lang ang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan or northeast monsoon. Ito po ang pinaka-late na pagdedeklara ng Pag-asa ng pagpasok ng amihan. Usually, late October to early November, dinideklara na ang amihan. As early as October naman, meron na tayong mga northeasterly wind flow or yung mahinang amihan. Halos parehas na din yan ang katangian ng ating amihan. Nagkataon lang na naging aktibo itong ating Western Pacific region at nagkaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo. Kaya na-delay ang deklarasyon ng Pag-asa sa pagpasok ng amihan. Pero sa ngayon, inaasahan na natin na magiging madalas or dominante yung ating hangin na nanggagaling sa northeast. At meron tayong mga inaasahang surge at pagbugso nito sa mga susunod na linggo. Maliban dyan, lumalakas na din yung ating high pressure area dyan sa may Siberia. Kaya nagdeklara na rin ang Pag-asa ng opisyal na pagsisimula o pagpasok ng ating amihan. Kaya sa mga walang kayakap, ihanda ng inyong jacket or mga kumot or kahit anong pananggalang sa lamig or pampainit ng katawan. Dahil asahan na natin ang mas malamig na gabi at madaling araw. Pero mainit pa rin sa tanghali kapag amihan, less na po yung ating mga thunderstorms at maninipis na din yung ating ulap tuwing tanghali. Kaya tanggap na din natin ang init na nagmumula sa araw. Para naman sa bagyo, may susunod na ba agad sa bagyong Pipito? Kasabay po ng pagpasok at paglakas ng amihan, wala pa tayong nakikitang posibleng sumunod agad sa bagyong Pipito within the next 1 to 2 weeks. Narito ang tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Meron ditong posibleng sirkulasyon sa pagpasok ng December pero maaaring mahirapan itong mag-develop dahil sa lakas na din ng ating amihan na nagdadala ng malamig at tuyong hangin na kung saan ayaw po ng mga bagyo niyan. Madami ba tayong bagyo ngayong taon? Actually, pasok pa din tayo sa average. Medyo low average pa nga Nag-average tayo ng 20 na bagyo na pumapasok or nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Around 7 to 9 dyan ang nagla-landfall or tumatama sa lupa. Nasa letter P pa lang tayo. Ang pinakamaraming bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay noong 1993. Nakapagtala po tayo ng tumataginting na 32 na bagyo na nabuo or pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung mga panahon na NG pa yung dulo ng mga pangalan ng mga bagyo. Noong 2030 naman ay halos naubos yung ating alphabet. So 25 na bagyo po yan Yan din po yung taon ng Yolanda. Sa ngayon, wala na po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero aktibo nga itong ating tinatawag na amihan o northeast monsoon. Teka, mapipigilan ba natin ang mga bagyo? I-comment nyo sa baba ang inyong mga suhestyon kahit gaano pa ka-wild yung inyong imahinasyon. Yan ang susunod nating topic. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.